Isang birit pa lang yan, biglang dumilim ang kapaligiran. Yun mga kalagnot dalaibot, ito yung unit natin, Mitsubishi Strada 4-in-1.5 engine. So sana ay hindi magbayulisyon ang video natin na ito, kasi nagtuturo lang naman tayo kung paano ayusin ang ganitong problema. So ayan, binirit natin ng isang bisis dito. So kita natin na biglang dumilim yung likuran, tangang kalibutan. Yung rails ko pala nito ay nagbayulisyon siya, kaya napilitan akong burahin. Kaya sana lang ang video na to ay walang magiging problema, walang bayulisyon, para naman marami yung makapanood nito at marami yung magkaka-idea. So ngayon dito tayo, sinimulan kong i-check yung injector natin. So tinanggal ko yung mga return ng injector natin para malaman kung okay lang ba yung mga backlick. Pero ayan, kita natin na normal naman yung backlick ng injector. Yaw-yawi diha Matsuki. So ang una natin gagawin dito, linisan muna natin yung EGR intake at turbo. So simula muna tayo sa basic. So yun yung mga pinaka-basic na dapat natin gawin. Kasi yung mga cleaning ay hindi pa naman tayo gagastos kapag ganun. Kaya walang problema kahit na cleaningan natin at hindi siya maging okay. So ang importante lang ay sinubukan natin yung mga dapat na unang gawin. So ginawa ng kasama natin, tinanggal muna na yung turbo. Ang sunod ay yung EGR at saka yung intake. Kapag hindi siya naging okay sa mga cleaning na ginawa natin, so proceed tayo sa mga pangmalakasang gastos. Ngayon ay fast forward tayo. So natanggal na natin yung turbo. Tapos chinek ko dito, kita natin na medyo maitim talaga. Maraming carbon dito. So ayan, ito yung turbo natin sa loob. Tapos ayan, pinagalaw ko yung tunggoy-tunggoy dito. So okay pa naman, gumagalaw naman. Pati yung impeller ay okay rin. So dito ay natanggal na natin yung EGR. So pati yung intake tatanggalin din natin. Ito yung throttle at yung EGR natin. So ayan, ang gagawin natin dito, linisan lang natin to. Ayan, pinagalaw namin yung marbula dito para smooth yung kahimtang niya. Ano lilisan man mo? Lilisdan na maulian ng aso. Hindi natin nilisan, hindi maulian. Aw, naaraman din ng istoryahan anong gidugay-dugay pa maning trabaho Bakit natin papalitan ang hose na to? So ayan, kita natin na nabiyak yung hose. Ayan, so nakangiti yung kahimtang ng hose natin. Ganito lang kaliit ang biyak ng hose na to, pero sobrang napakalaki na ng epekto nito sa engine natin. So ngayon ay pasok na naman Matsuki. So, nagpalit lang tayo ng turbo hose at saka nilinisan natin yung EGR, nilinisan natin yung intake, nilinisan natin yung turbo. Sa mga hindi pa masyadong nakagate sa problema, so wait nyo lang yung explanation ni Matsuki dito. So paliwanag niya kung bakit sobrang usok ng sasakyan na to. Ayan, so pinaandar na yung engine natin. So kita natin dito na okay naman yung andar niya. So gaya pa rin kanina. So dito tayo, tingnan natin sa panel gauge. So same pa rin, walang nakailaw na check engine. Bago tayo mag-explain para maintindihan ninyo, so ayan, tingnan natin yung tunggoy-tunggoy na yan kung gumagalaw ba. Ayan, so kapag binirit ay gumagalaw siya. So ayan, ulitin natin. Yun. So gumagalaw talaga. Ngayon naman ay dito tayo. So ang gagawin ko lang ay tanggalin yung sakit ng map sensor natin. Pagkatapos nating ma-disconnect yung sakit ng map sensor, so balik tayo dito. So ayan, tingnan natin, ibibirit natin ulit kung gumagalaw pa rin ba. Ayan, huwag tayong kukurap. So kita natin dito na hindi na siya gumalaw. Wala nang tunggoy-tunggoy dito na nagtulak-tulak. So ngayon, ibig sabihin ay ang map sensor natin ay siyang nagkukuman o nagkukontrol ng turbo boost actuator. So itong sensor na to. So kita natin tong hose na to na papunta siya sa intake.
Ibig sabihin, ang sensor na to ay siya yung nagmumonitor ng hangin na papasok sa engine natin. Kaya kapag nabiyak yung hose ay apektado din yung turbo natin. Pasok, Matsuki. So itong sensor na to, ang trabaho niya ay i-monitor yung intake, yung lakas ng hangin na papasok. So dahil sa kulang yung hangin na papasok, dahil nag-leak siya dito sa turbo hose natin, dahil sa nabiyak yung hose ng turbo, so itong sensor na to ay hindi makapagkuha ng tamang measurements ng hangin kasi nga nag-leak siya. So kaya ang mangyayari ay hindi makapagbigay ng tamang data, ng tamang informasyon yung ECU natin. Kaya yung ECU natin hindi rin tama yung ibinigay niya dito sa turbo actuator natin. Kaya yung command na binigay niya dito sa turbo natin, so ang mangyayari kapag abnormal yung function ng turbo ay magkukos talaga ng usok yung engine natin. So dahil sa hindi pag-function ng isang sensor, dahil dito sa nabiyak na hose ay sobrang dami ng dinaanan. So kapag hindi natin na-analyze ito ng tama, posible tayo na magkamali dito. Siyempre baka sabihin nyo naman, bakit hindi na lang natin pinalitan agad yung hose? So hindi na lang natin, bakit naglinis-linis pa tayo ng mga intake dyan at turbo? So siyempre kailangan kasi nating makasiguro na malinis yung intake, EGR at turbo natin. Pagkatapos ng mahabang istorya-istoryahan ay dito na tayo sa likuran. Tingnan natin kung ano ba yung sinasabi ni Matsuki. Ayan, so kita natin dito na binirit na natin ng maraming bisis. So meron siyang kunting usok na nakikita natin, pero hindi na siya tulad kanina na may dalang takuling talaga at halos mawala yung likuran. At saka yung nakikita natin na kunting usok ay halos normal na talaga yan kapag tinudo birit natin yung engine, lalo na kapag diesel engine siya. Ngayon naman at nang magkaalaman ay test drive na tayo. So tingnan natin na hindi na nawala yung likuran. Dahan-dahan lang yung takbo natin dito at nang iwas tumikalbong. Siyempre kung nanonood ka pa rin hanggang dito ay paki-comment yung takbo natin kung gaano ba kalakas. Maraming salamat. God bless.